yung programa ng sa Kongreso, sabihin na natin Kongreso, kung sino yung nakinabang nito, yung sa AKAP. Kung isa ba sa inyo nito na nakapanood na nagsweldo ka ng below minimum or minimum, kung naramdaman mo ba to o nakakuha ka ba nitong benepisyo galing sa DSWD? Kasi ang nag-author nito, pasimuno, wala iba, Martin Romualdez. Dito siya nagpapalapad ng papel. Alam nyo ba, ginagamit niya ang mga taong kulang daw sa kita itong AKAP na under minimum at saka yung nag-minimum lang na sweldo. Tapos ang halaga ng pwede makuha dyan, 3,000 hanggang 5,000 ang pinakamataas. So ngayong taon na to, tumaas ang kanilang hininging budget. Nagiging 29 billion. So ang laking budget ang hinihingi nila. Tapos wala to doon sa may original nilang hinihingi talaga na budget para sa DSWD. Isiningit lang to pagdating sa Kongreso. Ngayon nasilip sa Senado. Ang nakasilip pa nito, wala iba kundi sa Amy Marcos. At sino nagpilay nitong Martin Romualdez na to sa budget na tong 29 billion? Si Amy Marcos, na pinilayan niya si Martin Romualdez na kanyang pinsan ng bullshit na tong tao na to, ng kapal ng muka, na hindi pinalusot itong 29 billion na budget na para dito sa mga taong nag-minimum o kaya below minimum ang sweldo mo. So hindi ko lang nito alam kung pati ba pamangkin ko kung nakakuha ba nito o nag-apply ba siya nito o nag-inquire ba, kasi parang hindi naman to nabanggit. Kasi ito palang budget na to, itong 2024 ang hiningi ng budget. Pero last year yata, maliit ang budget nito na hiningi nila. Ngayon, ilang ano na, parang nagiging ano na sila parang triple na yung ang paghingi ng budget. So imagine, 29 billion ang hininging budget, tapos yung kay Sara na million lang hindi nila pinalagpas yun. Tapos ang Kongreso nito hindi nag-inquiry para makita nila to kung para saan ba talaga. Itong budget na to, ito yung pinagyabang ng tragis na yang congresswoman diyan sa Batangas na si Luistro, yung mukhang basta mataba na congresswoman to, na ito yung nag-ano diyan sa Kongreso ni panahon ni former President Duterte, kay Sara Duterte, si Luistro. Pwede niyo makita yung mukha niya, kayo na mahalang humusga. Na napakaswapang. Mayroon akong na video na nagyabang sa Batangas na umuulan ng grasya, umuulan ng biyaya dito sa sa distrito daw niya dahil kay Martin Romualdez. Dahil ito sa AKAP at saka yung AX. So para makita niyo yung video, i-play ko to. Hindi ko lang to i-upload, baka mamaya magkaroon ako ng problema naman, copyright. Ipakita ko lang to sa inyo. Ng Senado ng 2025 budget ng DSWD ang pondo para sa Ayuda para sa Kapos ng Kita Program o AKAP na tulong para sa mga minimum wage earner. Pwede raw kasing pag-isahin na lang ito at ang isa pang programa ng DSWD. Ang tugon dyan ng House Speaker sa pagsaksi ni Sandra Aguinaldo. May namumuong gilian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa pondo para sa Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Kasunod ito ng anunsyo ni Senador Amy Marcos, sponsor ng budget ng DSWD, na inalis na ang AKAP sa Senate version. Nakakalito po at sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Delete entirely. Yes, 39 billion which was added in the House version and 41 billion added for AX. Grabe Pwede 39, raw 41. pag-isahin na lang Ang ang laki. AKAP at ang mas naunang AX o Assistance to Individuals in Crisis Situation. While we recognize the necessity of immediate relief
by direct financial assistance, it's imperative that we focus also on social protection initiatives, foster long-term development and self-reliance rather than creating a new ayuda nation. Ayaw natin nun, ano? Taong 2024 nang unang ipatupad ang AKAP na layong protektahan ang mga minimum wage earner sa epekto ng inflation sa bilihin. Ayon sa isa sa mga nagsulong nito na si House Speaker Martin Romualdez, nagbibigay ang AKAP ng 3,000 hanggang 5,000 pisong ayuda sa mga qualified beneficiaries. Pero kontrobersyal ang AKAP na binabatikos ng ilang senador dahil wala noon sa proposed 2024 budget ng DSWD at wala rin sa ipinasang bersyon ng budget Wala nga sa Kamara proposal. at Senado. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bersyon ng may Cameron Siningit. Conference Committee noon. Sa 2025 budget, triple ang inilaang pondo para dito mula sa 13 billion pesos noong 2024, nasa 39.8 billion pesos ito para sa 13 million noong nakarang taon ang budget para sa AKAP. Pero ngayon, nilakihan na, 39 billion. Bukod pa pala dito sa AKAP, yung AX, mayroon pang 41 million na isiningit din. So magkano lahat ang isiningit nilang budget? 39 plus 41, magkano na? Mahina ako sa math eh. Kulang-kulang 100 million, no? Billion. 39 plus 41, 80 billion. 80 billion ang budget na hiningi ng DSWD lang, ha. Pero sinong promotor? Sinong nasa likod nito? Sino yung nito ng pagpropose? Martin Romualdez. Gaano ka na ba talaga kagahaman? Putsa ka. Nyeta mo. 2025. Katwiran ng Kamara, kailangan ng AKAP bilang ayuda sa mga minimum wage earners na kumikita ng 21,000 pesos or less kada buwan. Pero ang puna ng mga senador, hindi ito napupunta sa pinakamahihirap na Pilipino. We don't have problems with the program in itself, pero we wanted to make sure na it's clearer this time, no? Hindi na nababatikos like sinasabi nila. This is for middle class individuals. Parang hindi siya nakatutok doon sa mga poorest of the Sandali lang. Obvious na. Anong ginagamit nilang mga tao? Sinong ginagamit nilang mga tao? Mahihirap. Tapos, ang masabi ko lang dito, mahihirap ang ang ginagamit nila dito. Ngayon, ang mga tao lalo naghihirap. Dito ako nainis kasi ang mga tao hindi nakaintindi. Intindihin nyo, ha. Bigyan kayo ng ayuda ng 3,000 o 5,000. Hanggang lang yan, ilang araw. Tapos ibuboto niyo itong mga senador, mga congressman na yan ang gusto lang yung kunin ang boto nyo. Hindi nyo alam na ang kapalit nito, bilyon-bilyon para sa ibulsa lang nila. Huwag kayong magpadili lang sa ayuda. Tapos nakakahiya din to sa mga taong may trabaho. Tapos nanghingi kayo ng ayuda sa gobyerno. Saan galing ang pera? Taong bayan yan. Napunta lang sa inyo 3,000, 5,000 pero ang daming nagdusa. Mahiya naman kayo. Mga trabaho kayo, manghingi pa kayo ng ayuda sa gobyerno. Ang kapal ng mukha nyo rin. Kaya masabi ko rin sa inyo na nung humihingi nito, sobrang kapal din ng mukha. Nanghingi kayo ng ayuda, may trabaho kayo. Mga lintik. for a sector of our society. Dumipensa naman si Speaker Romualdez. Pakita ko yung mukha ni Romualdez, ha. Ang nangangailangan ng pondong ito at Pinipilit niya to. paglaban ng Kamara. Medyo Ayan. nangamba ako kasi Oo, yung may ngamba. mga kaibigan natin sa Senado, gusto daw i-scrap, itanggal yung AKAP. Payag pa ba kayo? Upay pa ba kayo? Tatanggalin ba natin yung AKAP? Ano Oo. sabihin natin sa mga senador? Tatanggalin ba natin? Inutusan na ni Romualdez ang House Appropriations Committee na sikaping maibalik ang AKAP kapag Grabe, ha? tinatanggal ang Inutusan. National Budget sa Bicameral Conference Committee. Sa Senado, ay Yung hindi mukha yata niyo, nakakaintindi mukha niya. yata kasi hindi yata sila pumapapasya. May ipin pang hindi nagtututbrush. Ako itong gusto ng ng mga kababayan ko natin itong Speaker ba yan? programang galing sa DSWD. Kaya sa
sasabihin ko na Ito sa abnormal eh. kaibigan na sa Senado, umikot na lang muna kayo. At parin mo muna sa taong bayan kung anong gusto nila. At nakikita ko po sa lahat ng pinupunta natin, gusto-gusto at napagpupunta itong programa. Matino ka bang speaker ganyan? Speaker ka? Nag-iikot ka? Samantala, ang gagawin mo lang dyan ay mag-ano ka sa mga, sa batas. Hindi yung ikaw ko sa nagsekretary ka na lang dapat ng DSWD. Kung ganun palang gusto mo, nag-iikot ka sa mga tao. Pinabalik, gusto niyang ibalik yung 39 billion. Hindi pa natin yung AX kung ibalik din yun. Hindi magkano na? 80 billion ang hiningi niyang budget. Ang kapal ng mukha nito. Sana sumabog yung bituka nito sa kagswapangan niya. Grabe na talaga. Ngayon, ano nangyari dito? Sino pumilay sa kanyang hinihinging budget? Pinsan niya si Amy Marcos. Pinilayan itong si Martin Romualdez. Hindi lang si Martin Romualdez nito, pati na rin si Bongbong Marcos. Involved dito sila. Di ba alam ni Bongbong Marcos to? Itong budget na tong 2025, ito yung pipirmahan ni Bongbong Marcos itong December, minamadali na din ni Bongbong Marcos na sana maipasa na kaagad-agad para mapirmahan niya na kasi wala ng pera, wala ng pundo ang gobyerno para sa mga ayuda. Ibig sabihin nun, ganun sila kagahaman sa pera ng taong bayan. Sobrang swapang na talaga. Ngayon, anong nangyari ngayon dito sa kay VP Sara na hindi daw na-liquidate, questionable na mga paggastos niya sa UBP at saka sa DepEd. Ang habol nila, milyon lang ang halaga nito, pero ito bilyon. May isa bang nag-oppose dyan ng mga congressman na imbestigahan natin to kung bakit ang laking budget na siningit dito sa DSWD. Nanggaling sa kanila to yung budget na to. Tapos na to sa sa Kongreso. Kaya ngayon nasa nasa Senado na. Ngayon, dumaan dito sa kay Amy Marcos kung sino pa yan dyan. Di ba kanina nakita natin si Loren Ligarda nagtatanong. Sinabi ni Amy Marcos, dinilit ko na yan. Yung 39 billion yan at saka pati doon sa may 41 billion sa AX. Ito yung inaasahan nyo, tulong na sa gobyerno. Hindi yan tulong. Para lang sila nagbigay ng sa inyo, limos. Intindihin na lang natin yung sitwasyon ng ayuda. Kaya nga ayuda Mismo lang yan kung saan ka nagipit. Bigyan ka ng ayuda. Isang araw, 2 araw, yun, pang ayuda yun. Intindihin mo na lang yung salitang ayuda. Sasama loob mo. Parang namamalimos ka sa tabi-tabi, sa may mga bangke-bangketa, namamalimos ka. Pero ang pera na kinukuha mo, pera mo rin yun. Ninakaw sa gobyerno. Doon ang sama ng loob ko nito. Pag nakaintindi tayo pera mo yun, nilimos sa'yo, tuwang-tuwa ka. Akala mo, bigay niya to. Hindi mo alam, pera mo yun. Kaya lang nito, sa hindi nakakaintindi, dipinsahan pa rin niya si Bongbong Marcos. Napakabait na presidente to. Pati si Romualdez, dipinsaan pa yan. Ang ganda ng mga buladas. Pero pag naintindihan nyo, pera ng taong bayan yan binibigay sa inyong ayuda. Bakit di na lang trabaho ang gagawin nila? Yung 80 billion kung nila yan, nila kung anong negosyo, anong pwedeng trabaho na ibigay sa mga tao. Hindi yung mag-isip ka na bukas makalawa o wala na akong pera kasi ubos na yung ayuda. Saan na naman yun pupunta sila? Kaya nga lumaganap ulit ang droga. Nagbibinta ulit ng droga ang mga taong mahihirap. Easy money. Alam naman ng mga Pilipino, hilig sa easy money. Ayaw magtrabaho ng gusto, gawa nitong ayuda. Ang mga tao ngayon sa Pilipinas, sinanay nitong gobyerno na to sa ayuda, ang kapal ng mukha nitong mga nasa gobyerno, pati rin yung tumatanggap ng ayuda na pwede ka magtrabaho, magbanat ka ng buto. Para tabla-tabla tayo dito, hanap buhay tayo. Huwag kayong sobrang gahaman dyan sa ayuda. Panahon ni Duterte, mayroon bang ganito? Wala. Kasi gusto niya magtrabaho ang mga tao. Ibang tulong ang gusto nila, trabaho. Kayo namang mahilig dito sa tumatanggap lang ng ayuda, tuwang-tuwa kayo. Pero paano yung lumalaban ng patas, nagtatrabaho ng patas, gagaya sa amin, patas ang trabaho namin, hindi kami humingi ng ayuda. Kayo mga lintik kayo dyan, kumplito ang mga paa nyo, kumplito yung mga kamay nyo, hindi kayo nagtatrabaho ng maayos.
Tapos, ganun pa kayo magdepensa sa gobyerno? Porket binibigyan kayo ng ayuda. Nakakasama ng loob, nakakagalit lang talaga kasi di nyo naintindihan kasi ang sitwasyon talaga. Bakit di nyo naintindihan? Tapos pag sa ayuda, pupunta sa inyong barangay, lahat ba yan ng taga-barangay mabigyan yan? May karapat-dapat na bigyan ng ayuda pero hindi yan nakatanggap dahil hindi dikit sa kapitan. Hindi na ilista dahil kalaban sa kapitan. Maraming ganyan eh. Hindi yan nailista dahil ang sekretary niyan, kaaway niya. May utang yan sa akin. Yung sekretary may utang, yung bibigyan dapat, ay di ko bigyan niya, may utang sa akin yan. Dapat yun ang karapat dapat bigyan. Ang nabigyan tuloy doon, yung may mga may mga pera pa na pwede hindi mahingi ng ayuda. Yan ang problema dyan sa gobyerno. Mayroon pa nabanggit nga nito, 5,000. Depende pa yan. Doon sa 5,000, mayroong makahati-hati daw yan, 3 tao o 2 tao. So magkano na lang sa 5,000? Hati-hatiin pa sa ilang tao. Ganon ang daw yan. Yun ang may may nag-comment niyan. So sabi ko, di pala lahat makukuha sa yung ayuda talaga na 5,000 na pinapromise o 3,000. Di pala yung lahat makukuha sa gustong makakuha ng ayuda. So depende pa yan pagdating sa barangay nga. Paano yung barangay captain? Kalaban mo. Hindi mo siya binuto nung nakaraan. Hindi ka makatanggap ng ayuda. Ano nga gagawin mo doon? Di ka makapalag kasi kalaban mo yung kapitan. Hindi mo siya binuto eh. Dapat kung ayuda, lahat talaga makatanggap. Pero sabi ko nga, kung pwede ka magtrabaho, magsikap ka na lang. Huwag kang aasa sa ayuda dahil ang ayuda, hindi yan panghabang buhay na solusyon para sa inyo. Mayroon kayong mga anak tapos umaasa kayo sa ayuda? Anong gagawin yan? Dati, di naman may naranasan niyang ayuda. Ngayon lang naman yan eh. Kasi dati nagsisikap naman kahit pa kami mag-ulam ng niyog. Naranasan namin yun. Wala namang uso dati ang talaga, ang ayuda. Ngayon lang yan eh. Kasi ang mga politiko, sinanay kayong mga tao na bigyan ng ayuda. Ang pinuhunan nila ngayon, mahihirap na tao. Tayo ang mamahihirap. Ang pinupuhunan nila para sabihin, mabait sila kasi nagbibigay ng ayuda. Ngayon, pilay na ang ayuda. 2025, huwag kayong umaasa na may mga ayudang malalaki sa inyong darating. Dahil pinilayan na to. Para sa akin, good job ang ginagawa sa Senado nito kung bakit hindi nila pinalusot ang ayuda. May mga karapat-dapat pa talagang pwedeng gawin yan. Bilyon ang pag-usapan yan. Ilang eskwelahan na yan pwedeng maayos. Ilang hanap buhay na yan pwede maibigay sa mga tao na hindi lang yan provisional na ang maibigay sa gobyerno. So bantayan natin ang eleksyon nito 2025 na huwag niyong ibuto yung namimigay ng pera kaya hindi yan sa kanilang pera. Inyo yan. Tanggapin niyo pera pero yung buto nyo doon niyo ilagay sa doon niyo ibigay sa taong dapat ibuto na matino na tao.